Sound check. Well, sa mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Isang maulang first Sunday of September sa bawat isa. At bare months na. At siguro nakarating na tayo ng awit ni Jose Marichan. Well, anyway, ang ating home priority ay awitan ng Panginoon, purihin ang Panginoon, sambahin siya ngayong araw na inilaan niya para sa Kanya. Welcome po sa Sunday morning service. This is Jesus Christ Baptist Church. Happy Lord's Day sa bawat isa, and I'm really glad to see ang ilang mga kapatiran ay hindi natin nakasama ng ilang panahon, pero salamat sa Diyos at sila ho ay nasa maayos na kalagayan. At patuloy ho tayo na mag-pray sa bawat isa. Alam ho natin sa ganitong kapanahunan ay uso ang karamdaman, and our family would like to express our thanks sa mga nag-pray para po kay Timmy. At ngayon nahado na siya sa Sunday School room at malikot. Mula kahapon ng tanghali, wala na siyang lagnat at balik sigla ang amin hong anak. So purihin ng Diyos sa bagay na yan at patuloy niyo kami pag-pray, lalo na Sister Jonah, makabawi naman sa mga gabi ng puyat. So yan ho ay patuloy nating panalangin sa isa't isa. With that, tayo ho ay, by the way, ang atin hong CR ay nagsimula na ang renovation. So pagpasok nyo, hindi pa ho kumpleto yaan. Lord willing, next week ay matatapos ho yaan. So next Lord's Day, makikita nyo yung full okay na. So mabilis ang trabaho, maganda, at nakakatuwa yung kilos ng Panginoon kung paano even sa pamimili ng mga materyales ay nahandun yung paggabay ng Diyos sa mga bagay ho na yan. So tayo ho yung magsimula sa ating Sunday School. Hiningin natin ang ating tagapagpaawit to please come at pangunahan tayo sa pamamagitan ng isang awit. Magsayo po tayong lahat. Tayo po yung mawit. Awitin po natin ang Books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, First and Second Samuel, First and Second Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First and Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, First Peter, Second Peter, 3 John, Jude, and Revelation. Isip po ang lahat. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon, and what a wonderful song that will help us to memorize that 66 books of the Bible. So muli ho, welcome ho sa ating Sunday School. Tayo ho ay nagpapatuloy sa ating serye ng pag-aaral about the 5 solas of the Reformation. And dadako na ho tayo sa una, for the last 3 Sundays ay naglatag ho tayo ng historical background. Ano ba yung nasa ibaba, yung word na Reformation? Ano ba yung Reformation na yan? And dyan din galing yung mga Protestants. At ang Protestant, o mga Protestante, ay hindi actually pangalan ng relihiyon at first,
Ito ay bansag sa mga taong nagprotesta, particularly laban sa mga hindi tamang gawain at katuruan ng Roman Catholic Church. At ito ay nagsimula noong 1517, October 31, ginamit ng Diyos yung 95 Theses na ipinako ni Martin Luther sa pintuan ng Wittenberg Palace upang magsimula ang tinatawag na pagreforma. At ang layunin nila, if you remember, ang layunin nila nung time na yon ay hindi gumawa ng bagong relihiyon. They believe, and we also believe, in the Catholic Church with a very faithful understanding. Hindi Roman Catholic, but a Catholic. Meaning ng Catholic is universal church. Hindi marami ang church. Meron lamang iisang church, and that is the church of our Lord Jesus Christ. At ang layunin ng mga reformers at first is to reform the church that then existing. The only one that they have is the Roman Catholic Church. Nevertheless, they found it na hindi mangyayari. Masyado, alam niyo, nasubukan niyo nang kumuha ng mangga, tapos sumobra, nakalimutan niyo yung mangga. Tapos minsan bibiyakin niyo pa rin, hopefully meron kang konting maisalba. Maisalba man lang kahit konti, pero pag biyak mo, lo and behold, mula sa loob ay talagang wala na. Yun ang kanilang nasumpungan. Yung epekto at kabulukan mula sa loob at hindi na marereforma. So ano nangyari ay they began, doon nagkaroon ng offshoot ng iba't ibang mga denominations. Before that, before we go on, tayo ho muna ay dumako sa Panginoon sa panalangin. Let us pray. O aming Amang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa iyong patuloy na biyaya, sa iyong patuloy na kahabagan. O Panginoon, lalo't higit sa aming mga makasalanan na hindi karapat-dapat. Panginoon, kung bibilangin ang aming mga pagpalya sa buong linggong nagdaan, O Diyos, wala sa amin ang perpektong nakatupad ng iyong kalooban. Nevertheless, Panginoon, lalo namin na-appreciate kung paanong ikaw ay tapat at patuloy na mabuti at mahabagin at nagpapatawad sa amin. Salamat, O Diyos, sa iyong pagkakaloob ng mga pangangailangan. Salamat sa pagpapagaling sa mga karamdaman. Lalo't higit, salamat sapagkat alam namin ikaw ang patuloy na humahawak sa amin kung kaya't kami ay nakapagpapatuloy sa pananampalataya. At ngayon, O Diyos, sa aming pag-aaral, ikaw po nawa ang gumabay. Bigyan mo kami ng karunungan at patuloy ang katotohanan mo, O Diyos, ang kumilos at makita at patuloy na magturo, magbago sa amin. At lahat ng ito ay mauwi sa kapurihan ng iyong pangalan. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So, tayo ho ay dumako, mabilis na review, and pinigyan natin ng pansin ang history, and we measure history according to the Bible. Ano man ang nangyari sa kasaysayan, at hindi natatapos, hindi lamang religious-related history, kung hindi even medicinal history, or yung iba pang mga pangyayari sa kasaysayan, we should look at it from the lens, from the truths of the Bible. Makita natin kung tama o mali. Then the quick overview, pinag-aralan natin yung early church, kung mula sa mga apostol hanggang sa umalis na ang ating Panginoong Jesucristo. For the first 300 years, ang Christianity ay very persecuted or severely persecuted. And then na-established ang Christianity. Yung naalala, nung naging emperor ng Rome, si Constantine, noong 1317, kung hindi nagkakamali tanda, by 1318, ay ginawa ng official religion binirmahan ng Edict of Milan na tinapos ang persecution ng Christianity, and by 380 AD ay naging official religion ng Roman Empire ang Christianity. And then from that, the rise of the Roman Catholic Church, nakita natin kung paano naging involved ang mga bishops, naging involved ang religious leaders sa ekonomiya, sa politika, at sa militar. Kung paano nangyari, naging napakamakapangyarihan, na dumating sa punto na ang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo ay isang religious leader, na siya ang may kapangyarihan kung sinong susunod na hari. Kay isang salita niya lang, susugod ang libu-libong mga sundalo. And that happened in history. And then come 1517, nung isang religious monk, isang German monk na si Martin Luther,
nung nakita niya ang matinding korupsyon ng mga bishop at lahat ng mga supposedly dun sa sentro ng Christianity at that time, ng Rome. Nakita niya kung gaano ka-corrupt even up to the Pope. And then yung mga maling katuruan, particularly ang nag-push sa kanya ay yung pagtuturo patungkol sa indulgences. Na kung yun yung naalala, sinukat natin, more or less, pag bibili kayo ngayon, 60 to 75,000 pesos ang isa. Para hopefully, mabawasan ng kasalanan mo at hindi ka pupunta ng purgatorio or yung mahal sa buhay mo nasa purgatorio, makagraduate at pumunta na sa langit. So, madaling salita, you can buy your way to heaven. At ito ang talagang nagtulak kay Martin Luther na pinako niya yung kanyang 95 Theses. At ang punto ng 95 Theses ay gusto niyang magsimula ng usapan. Pag-usapan natin itong mga ito. At ang goal nga ay bumalik kung ano ang sinasabi ng Biblia and ginamit ng Diyos ang isang talata sa Romans 1:17. For the just shall live by faith. At nakita ni Martin Luther ang katotohanan sa Bible na ang kaligtasan, which is praning na praning siya, talagang hindi lang every day, almost many times a day, nasa confession booth si Martin Luther sapagkat alam niya kung gaano siya kasama. To the point na naaanoy yung ibang mga pare, ikaw na naman, hingi ka na naman ng tawad, kanina lang nandito ka. So nahadun yung sense of sinfulness kay Martin Luther, that he understood sa biyaya ng Diyos that ang salvation is by faith in the gospel. So muli, lahat ng ito ay nag-culminate at nagsimula ang Reformation. Pero before we jump back to that, and sa ating pinaka-lesson, meron hong binigay sa inyo, at ito ay sinimulan natin nung ating ika-12 taong anibersaryo. Last May, nag-imprenta tayo nito, at hindi nasundan liban ngayon, at ito yung ating church brochure. We started printing out our church brochure na binibigay sa bawat isa, lalo na sa ating mga first-time visitor. At ang layunin ho niyaan upang una, i-welcome sila. Pangalawa, to give them something to be reminded of the church. Naalala ko ho, nung first time akong umattend sa Community Church, Grace Community Church nila John MacArthur. Umattend ako sa isang Sunday school class, meron silang binigay. Umattend ako sa worship service, meron silang ibinigay. At lahat ng yon, tuwing nakikita ko, naaalala ko yung time na nahandoon at naging blessing din sa akin spiritually. So yun yung isa sa mga purpose natin. This is also to function as a gospel tract. Bakit? Pag tinignan nyo sa likod, nahandyan yung ating gospel tract, yung mas matindi pa sa COVID. Okay? So it's also a gospel tract. And then, and most important of all, ang gamit ho nito to give them a preview of or an idea of what our church primarily teaches or primarily teach and stand for. Kung saan tayo nakatayo. Particularly, primarily, these are the 5 guiding principles. Which are the 5 solas. Note, these 5 solas, if you remember kung ano sila, sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria, is very good. Bakit ito very good? Because it gives the 3 main points of our church. 3 main points of our church. Number 1, it gives the authority of the church. Sola scriptura. Ang otoridad ng church na ito ay hindi si Brother Paul. Ang primary authority, ang supreme authority sa church na ito, walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. And then the message of the church. Hindi lamang ito, kundi ito yung pangunahing mensahe. Ganun din sa authority. Hindi lamang ang Bible, nagbigay ang Diyos ng elders. At inutusan ng Diyos ang mga Kristiyano na obey them, that have the rule. So they have authority, but the point is the supreme and primary authority is the scripture. Pagdating sa message ng church, hindi lang naman gospel ang message. But pagdating sa primary and supreme message of the church, it is solus Christus, sola fide, and soli Deo gloria. Sola gratia. It is salvation through Christ alone, by faith alone, and that is of God's grace alone. And then lastly, the purpose or the aim of the church. Ano ang pangunahing purpose and aim ng JCBC, Soli Deo Gloria?
to give God the glory. Sa ating mga gawain, sa ating mga programa, sa ating mga aktibidad, sa ating mga awitin, we goal to give God the glory. So again, these are very, very encompassing principles and truths pagdating ho sa ministry dito sa JCBC. And this should give you an idea what is this church all about. Hindi pa tungkol sa entertainment ang JCBC. Hindi pa tungkol sa pagpaparami ng tao o ng pera ang JCBC. Ang JCBC particularly ay patungkol primarily sa 5 bagay na ito. And kung sa biyaya ng Diyos mananatili tayo at ang mga susunod na henerasyon sa 5 bagay na ito, they will be on a very good track. Hindi ibig sabihin walang problema. Pero sila ay nasa magandang kalagayan relatively kumpara sa ibang mga iglesia. So muli, napakaganda. That's why pinili natin na ito ang ilagay sa ating mga brochure. So balik tayo doon sa ating lesson from the history of the Reformation. The force behind the Reformation. Madalas ang sinasabi, ang Reformation ay sinimulan ni Martin Luther kasama si Ulrich Zwingli, at then dumating si John Calvin at yung ibang mga kilalang mga personalidad nung panahon ng Reformation. Pero ang pinakapuwersa talaga sa Reformation ay walang iba kung hindi ang salita ng Panginoon. These 5 very important truths, as we have said, and principles became the light and fire of the Reformation in the 1500s. It became the light. Ibig sabihin ito yung nagbibigay liwanag. And then it became the fire. Kung alam nyo yung locomotive engine ng mga tren, naglalagay sila ng uling para mag-generate ng init at magiging steam and itutulak ang makina. And that became the fire para magtulak ng Reformation. As we have seen last Sunday, when the scripture is opened and properly handled, these 5 wonderful truths will be obvious. Kung naalala, meron tayo ilang mga quotation, primarily from Martin Luther, na handun na yung solus Christus, handun na yung sola fide, handun na yung sola gratia, handun na yung sola scriptura. Again, they are just studying the scripture. Kapag ang Biblia ay binuksan at pinag-aralang maayos, lalabas ang mga magandang 5 magandang katotohanan na ito. Isa, we have said, yung mga reformers, hindi na sinasabi, sola scriptura, sola gratia, wala silang sinisigaw na gano'n. Pero meron silang sinasabi, isa sa mga catchphrases ng Reformation ay ito, ad fontes. Ad fontes. Ano yung Brother Paul? Mag-a-add ka ng font? No. Ang ibig sabihin ng ad fontes, ad meaning to the, or patungo sa, or punta sa. And that the word fontes is the word fountainhead, fountain or fountainhead, or to the fountainhead. Ang ibig sabihin ng to the fountainhead, let's get back to the fountain. Balik tayo sa source. Ang source ay hindi ang religion. Ang source ay hindi ang mga bishops. Ang source ay hindi ang mga councils. Ang source ay hindi ang pope. Ang source ay ang Biblia. Scripture is the source. Actually, hindi lang ito basta scripture is the source, kung hindi, they went back to the very original languages. They went back to the Greek. At that time, nung 1500s, ang ruling universal language, so quote and unquote, is the Latin. Ang Biblia, in a sense, ay kinulong sa Latin. Ay ang may kakayahan lang bumasa ay mga pari. At hindi nauunawaan ng mga tao. So anong ginawa ni Martin Luther noong 1534, tinranslate niya, natapos ang translation ng Bible, Old and New Testament, from Latin, from Greek to German. At naging available ang salita ng Diyos sa mga ordinaryong tao. But then, hindi sila nakontento doon. Ang ginawa nila, they went back. They went back to the study of the original language. The point is, they were very, very serious
sa salita ng Diyos. They were very, very serious sa salita ng Panginoon. Now, ang lahat ng ito, kaya ho natin sinasabi, para makita natin, the 5 solas are not man-made teachings, but was brought about by faithful study of the Bible. Okay? Hindi ito sinimula ng mga Baptist lang na nagsimula ng 5 solas. Hindi. Ito ay bunga, resulta ng matapat na pag-aaral ng salita ng Diyos. So muli, nung time na yon, they started the serious study of the Scripture at nangibabaw itong 5 katotohanan na ito. So ating define, kaya ho binigay sa inyo yung kopya, and hopefully for the next few Sundays, dala-dala nyo ho yung inyong kopya, at nahandyan yung una, sola scriptura. Sola scriptura. Kung bibigyan ho natin ng hindi ko maalala yung quote from Don Carson. Ang sabi ni Don Carson, ang sola scriptura ay ang siyang pinakagitna at pinaka-source ng iba pa. Dito nakatungtong. Kung hindi totoo ang sola scriptura, walang katotohanan ng sola fide, solus Christus, sola gratia, and soli Dei gloria. Bakit? Muli, nung binuksan ng scripture, nakita ang mga katotohanan na ito. So ito ang pinaka-pundasyon. Basahin ho natin, nahandyan sa inyong mga brochures, ang Biblia, and this is Taglish. Ginawa natin Taglish, medyo mas relatable sa mga modern, sa mga tao ngayon, at yan yung nasa ating brochure. Ang Biblia lang, ano ibig sabihin ng sola scriptura? Ang Biblia lang ang pangunahin at pinakamataas or ultimate, minsan ginagamit yung word na supreme, na otoridad natin. Sabing natin, tayong mga mananampalataya. Hindi ang Pope, hindi ang church, hindi ang mga tradisyon ng church o mga church councils, at nilagay ko na dyan, hindi rin ang pastor. Lalo pa ang mga personal na pahiwatig o pabago-bagong damdamin natin, kundi ang Biblia lang. Ang ibang mga sources of authority ay meron namang important role to play. Muli, may ibang authority, hindi lamang Bible ang authority, may mga ibang authority na inilagay ng Diyos. For example, ang iba nga ay ang Diyos mismo ang nagtalaga, tulad ng otoridad ng mga church elders. Ang Diyos ang naglagay ng church elders at may authority ang church elders. Kaya nga sabi ng Bible, they them that have the rule. They have a rule sa church. Hindi lang yun, otoridad ng gobyerno. Tama? Let all souls be every soul be subject to the higher power, sabi ng Romans chapter 13. O otoridad ng mga magulang. Children, obey your parents. Sino nilagay ng mga otoridad na yun? Ang Diyos. Okay? So, these are existing authorities na ang Diyos ang naglagay. Pero ang Biblia lang ang pangunahin at pinakamataas. Yun ang pinagkakaulit-ulit natin. Ito ang pangunahin at ito ang pinakamataas. So pagdating sa church, sa buhay ng church particularly, meron bang mas mataas sa pastor? Sa otoridad ng pastor? Yes. Ang Bible. Okay? Meron bang mas mataas sa gobyerno? Yes. Ang Bible. Pagdating sa pamilya, meron bang mas mataas sa mga magulang? Yes. Ang Bible. So, ang mga mananampalataya ay naniniwala, ang mga Kristiyano ay naniniwala sa katotohanan na yes, out of the authorities delegated by God, there is one supreme authority, and that is none other than the Word of God. Tuloy natin ng basa. Nabigyan ho kayo ng ating brochure. Nabigyan sila, Brother Tristan? Yung mga bagong dating? Okay po, thank you. Kaya naman, okay, ito ngayon ang implikasyon. Kaya naman, kung alinman sa iba pang mga otoridad na nabanggit ay lumihis sa itinuturo ng Biblia, dapat silang husgahan sa pamamagitan ng Biblia at tanggihan. Okay?
Yung paborito ng iba sa Matthew chapter 7, oh, judge not. Pero hindi nila nababasa rin yung sinabi ng Biblia, judge righteous judgment. So ang basihan ng ating paghatol, pagsasabihin natin, Brad, mali. Kapatid, yung sinabi mo, yung pamumuhay mo, yung paghahandle mo yung pakikitungo mo sa asawa mo, o anak, ikaw, yung pakikitungo mo sa magulang mo ay mali. At nais kitang tawagin sa pagsisi. At anong basihan? Anong basihan? Kasi di ako ganyang pinalaki eh. Anong basihan? Ang salita ng Diyos. Yun ang basihan po natin. So hindi lang dahil hindi ko type, kung hindi dahil ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil merong salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ang supreme authority. So yun ang isa ito sa mga ibig sabihin pag sinabi nating sola scriptura. So we recognize, yes, dito may mga magulang na may otoridad sa inyong mga anak. Dito, merong mga church leaders na may otoridad sa church. Pero higit sa mga otoridad na ito ay ang otoridad ng salita ng Panginoon. Now, this view of Scripture is evident in the time of the Reformation. Evident na ito, kita na ito. Kung yung naalala, ang sabi ni Martin Luther, ito yung famous na sagot niya dun sa Diet of Worms, nung siya ay dinedemand, i-recant mo, itanggi mo, itakwil mo, yung mga nakasulat dyan sa mga libro at sulatin mo, yung mga doktrinang tinuturo mo, itanggi mo. Sabi ni Martin Luther, unless I am convicted or convinced by Scripture and plain reason. Okay? So again, Scripture ang pangunahin. And plain reason, I do not accept the authority of popes and council, for they have contradicted each other. My conscience is captive to the word of God. What a statement. My conscience is captive to the word of God. Sana dumating tayo doon, hindi, well, sabi kasi ni Brother Paul, well, yung conscience mo ay captive ni Brother Paul pag ganun. Hindi, sabi ng Bible ganito. Conscience is captive by the word of God. I cannot and will not recant anything, for to go against conscience is neither right nor safe. Here I stand, I cannot do otherwise. God help me. Alam ni Martin Luther, right there and then, pwede siyang ipabitay. Pwede siyang excommunicate. Pwede siyang ipa-exile. Pero he is captive by the word of God. In front of the king, in front of religious authorities, merong kasing mas mataas na otoridad. Ayun ay ang salita ng Panginoon. Sabi ni John Calvin, isa rin sa mga reformers, since no daily responses are given from heaven, and the Scripture are the only record in which God has been pleased to consign His truth to perpetual remembrance, the full authority which they ought to possess with the faithful is not recognized unless they are believed to have come from heaven as directly as if God had been heard giving utterance to them. Medyo, ang punto ni John Calvin dito, ang tanging record ng salita ng Diyos ay ang Bible. And He has full authority. Na ang sabi niya, para ma-recognize mo ito, pag binabasa mo ang Bible o pinag-aaralan mo ang Bible, kailangan mong paniwalaan na ito ay as if naririnig mo mismo ang boses ng Diyos. Mga kapatid, walang pinagkaiba. Halimbawa, narinig ni Paul, pinag-aaralan natin sa Book of Acts with Brother Daniel, narinig niya ang boses ni Jesus, Saul, Saul, why persecutest thou me? Narinig niya. Mga kapatid, walang pinagkaiba. Salita din to ng Diyos. Baka mamaya meron tayong kaisipan sa atin na, well, pag narinig ko, mas mabigat. Pag nabasa ko, no. It's the same. It's God's Word. So, bakit natin yung pagbibigay nila ng bigat? It has full authority. Sabi ng mga ilang reformers. Now, bakit ito may issue? Bakit ito naging mabigat na issue nung time ng Reformation? Well, ang issue is with Rome or with the Roman Catholic Church.
The Reformers' dispute with the Roman Catholic Church with regards to the Scripture is not regarding its inspiration or inerrancy. Pagdating sa inspiration of Scripture, halos pareho. Pagdating sa inerrancy, halos pareho. Ang doctrinal statement ng mga evangelicals sa Roman Catholic. Pero ang problema ay pagdating sa authority and sufficiency. Okay? Yung otoridad, meron bang mas mataas? O meron bang kapareho? Sufficiency, sapat na ba ito? Kailangan pa natin ng iba. Yan. Doon merong problema. The Roman Catholic Church holds to two sources of divine authority. Namely, Scripture and tradition. Sabi ng Second Vatican Council, hence there exists a close connection and communication between sacred tradition and sacred Scripture. For both of them flowing from the same divine wellspring. So, sang-ayon ho sa Roman Catholic Church, ang kanilang opisyal na paniniwala patungkol sa traditions. And now, again, hindi ito yung tradition na, nakaugalian na kasi. Hindi yun. Okay? Hindi yung tradition na yun. Kung hindi, ang tradition dito is a technical term patungkol sa mga bagay na pinaniniwalaan nilang galing sa Diyos, pero salit-saling sabi at hindi nakasulat sa Bible. Okay? Halimbawa. Sabi ni John, sa John chapter 20, marami pang ginawa si Jesus na hindi nakasulat. Kuha? Marami pang ginawa si Jesus na hindi nakasulat. Paano kung merong mga nagkukwento patungkol sa ginawa ni Jesus? Ang sabi ni Jesus ganito, isa pang halimbawa, nung sinabi ni Pablo na ang sabi daw ni Jesus, it is better to give than to receive. It's more blessed to give than to receive. Question, saan yun sa four Gospels? Saan yun sa four Gospels? Wala sa Matthew, Mark, Luke, and John. So again, merong mga salit-saling sabi na tinuro, sinabi, ginawa. Okay? At technically, yun yung traditions. Yung traditional, if I may put the word, hearsay. Okay? Sabi. Ayan. Yun yung ibig sabihin ng tradition. Hindi yung, well, ito na kasi yung nakaugalian. Ito na yung tradisyon namin eh. At minsan, nagkaka-cross yung dalawang ganun. Yung dalawa na yun. So, again, with that setting, continue natin. In a certain way, merge into a unity and tend toward the same end. In certain way. Paano pag there are ways na hindi? Nagkakaroon ng problema. For sacred Scripture is the Word of God, in as much as it is consigned to writing under the inspiration of Divine Spirit. Okay? Ang Scripture daw, ang Bible, sabi ng official Roman Catholic teaching, ay salita ng Diyos, in as much na ito ay consigned in writing under the inspiration of the Holy Spirit. To the successors of the apostles, sacred tradition hands on in its full purity God's Word. Ako ba natin? Medyo mahirap. Sa successors ng apostles, sino yung successors ng apostles? Bishops. Brother Paul, Pope, particularly ang Pope ay successor ni Peter, hindi ng apostles. Ang Pope ay successor of Peter. So, bishops, yung councils, madalas yun yung councils. But the successor of the apostles, sacred tradition hands-on in its full purity God's Word. So, yun daw salita ng Diyos, dalawa ang pinanggagalingan. Okay? Merong under the inspiration of the Holy Spirit, sinulat. At meron naman through the successors of the apostles. Nakukuha niyo kung paano tumatakbo ang doktrina ng Roman Catholic Church, which was entrusted to the apostles by Christ, the Lord, and the Holy Spirit. Thus, by the light of the Spirit of truth, these successors can, in their preaching, preserve the Word of God. So, balikan natin to. Doon sa bandang gitna, for sacred Scripture is the Word of God. Kuha? So, sinasabi na, this is
God's Word. Pagdating sa tradition's hand in its full purity, God's Word. So para sa Roman Catholics, written scripture and traditions ay God's words. So dito sa second paragraph, thus by the light of the Spirit of truth, these successors can in their preaching preserve this Word of God. Ano yung this Word of God? It is written scripture and tradition. This is God's Word. Pagdating sa Roman, again, hindi natin ito ginagawa. Galing yan sa opisyal na turo ng Roman Catholic Church. Okay? At maraming Katoliko hindi alam. Faithfully explain it, God's Word of God faithfully explain it and make it more widely known. Consequently, it is not from sacred scripture alone. You can never be clearer than this. Maliwanag sila, hindi sa sacred scripture alone, hindi lang daw sa nakasulat, that the church draws her certainty about everything which has been revealed. Therefore, both sacred tradition and sacred scripture are to be accepted, venerated with the same devotion and reverence. So yes, sasabihin ng Roman Catholic Church, scripture. Pero hindi scripture alone. Yun yung malaking pagkakaiba. At pagdating sa Roman Catholic Church, scripture and traditions. Again, hindi yung traditions na nakaugalian na kasi ng pamilya namin tutulos ng kadi. Hindi yun. Kung hindi yung salit-saling sabi, salit-saling sabi, salit-saling sabi. At sino magdedetermine nun? Successor of the apostles, the bishops, yung council. So, yun. Now, yun ang sinasabi ng Roman Catholic Church. Ano sinasabi ng Bible? Isaiah 8:20, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Ito, hindi dalawa, ito, nag-iisa. 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Sapat ang scripture for instruction in righteousness. So much so na ang sabi sa verse 17, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Scripture is sufficient para sa church, para sa Kristiyano, to equip us unto all good works. Hindi mo na kailangan ng traditions and whatnot. Sufficient ang scripture. Properly handled, interpreted, explained, and applied. Sapat ang salita ng Panginoon. Revelation 22 verse 18, ang babala ng salita ng Diyos, for I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city and from the things which are written in this book. Again, bawal ang dagdag bawas. Scripture alone. Ang Biblia mismo, at kita ito ng mga reformers, pero dinadeny ito ng Roman Catholic Church. And again, even to this day, mga kapatid, hindi nila binago. Hanggang ngayon, ito ang opisyal na doktrina ng Roman Catholic Church. Sabi ni Michael Horton, isang maayos na theologian, sabi niya, the Council of Trent, again, yung Council of Trent, yung bishops ng Roman Catholic Church, nag-ipon-ipon to delineate their doctrines. The Council of Trent argued that Scripture and tradition are two streams that form one river of God's Word. Alam niyo, maganda yung ginamit niya na image. Dalawang batis na nagsama para gawin ng isang ilog. At yung ilog na yun ang salita ng Diyos. Tradition and written scripture equals God's Word. Yun ang doktrina ng Roman Catholic Church. This word consists not only of the written books, but also of the unwritten traditions. So muli, unwritten traditions. That, of course, the Roman Pontiff has the privilege of determining. Sino magdedetermine?
ng tradition. The council, successors of the apostles. At ang sabi nga nila, leader ng mga bibe, is the Roman Pontiff, the Pope. Therefore, whatever the Pope teaches or command ex cathedra, or from the chair, tuwing magsasabi ang Pope, uupo siya doon sa trono niya at magsasabi siya. And even if it is not based on Scripture, it is to be believed by all quote-unquote Christians or Catholics everywhere as necessary for salvation. Kasi pag sinabi ng Santo Papa, ito'y salita ng Diyos. By the way, may ginagamit silang mga proof texts. Naalala niyo yung sinabi ni Jesus sa John 15, John 16, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa mga apostol, He will send the Comforter, the Holy Spirit, and He will guide you into all truths. Ayun ang isa sa mga proof text nila. Point, in effect, actually, sa aplikasyon, in effect, hindi talaga scripture at hindi talaga traditions ang authority. Sa Roman Catholic Church, hindi talaga scripture at hindi talaga traditions ang supreme authority. It is the statement of the Pope or the Council. Yun ang supreme authority sa Roman Catholic Church. Ano man ang sabihin ng Bible, ano man yung quote-unquote tradition, ang magdidesisyon pa rin ang Pope o yung Council of Cardinals. So, yun ang final authority, supreme authority sa Roman Catholic Church. Na baka sabihin, Brother Paul, grabe naman. So, dito man siguro maliliit na bagay lang. No. Magbibigay tayo ng ilan ba to? 6 na example, kung nagkakamali tanda sa bilang. Kung saan ang Roman Catholic Church ay humiwalay sa Bible in very, very, very basic, fundamental issues. Halimbawa, letter A, only the Roman Catholic Church has the authority to interpret Scripture. Ayon sa kanila, tanging ang Roman Catholic Church, particularly ang Pope or ang Cardinals or yung kanilang council, ang bishops, ang may kakayahang mag-interpret ng Bible. Sang-ayon sa yung CCC dyan ay Catechism of the Catholic Church. Meron akong libro dyan. The task of interpreting the Word of God authentically has been entrusted solely to the magisterium of the Church. So therefore, kung hindi sang-ayon sa magisterium of the Church, it is not authentic. Autistic. Hindi authentic. That is to the Pope and to the bishops in communion with Him. Muli, Pope pa rin. Kasi bishops in communion with the Pope. So the only interpretation of the Bible na pwede, at therefore, ang ibig sabihin, once na ang interpretation mo ng Bible ay taliwas sa sinasabi ng Pope, mali ka kaagad. Walang lugar para umupo at tignan at pag-aralan. Mali agad. Letter B, the Roman Catholic Church is necessary for salvation. Akala natin, yun lang, ang sikat na sikat, Iglesia ni Cristo, ang nagtuturo na kailangan mo maging miyembro nila para ka maligtas. No, it is also a doctrine of the Roman Catholic Church. Ang sabi ng Catechism, reformulated positively, it means that all salvation comes from Christ, the head, through the church, which is His body. Basing itself on scripture and tradition, the council teaches that the church, a pilgrim now on earth, is necessary for salvation. Pero along the way, i-deny nila yan. Bakit? Alam nila, hindi nakakarating ang mensahe ng Roman Catholic Church sa lahat ng lugar. Paano daw yung mga hindi nakarating? Hindi naabot ng Roman Catholic missionaries? Well, they have the light in their hearts. At sundin lang nila yung light na yun. Yun ang sabi ng kanilang apologists. So again, the church, the council teaches that the church is a pilgrim now on earth, is necessary for salvation. Again, this is part of their
official document. Ito pa, if you cannot be more contradictory, ito pa ang isa sa pinakamagkakontra. Grace can be merited. Rinig nyo? Pwede kang maging karapat-dapat sa biyaya. Doon pa lang, palyado na. Bakit? Ang biyaya is unmerited favor. Once merited, it's not grace. Ang sabi ng 2027 ng kanilang catechism, moved by the Holy Spirit, we can merit for ourselves and for others. Woo! Pwede kang gumawa para sa'yo at pag sumobra yung points mo, transfer mo sa iba. Meron kang gawin, pwedeng gawin para sa iba. All the graces needed to attain eternal life as well as necessary temporal goodness. Ulitin natin. Moved by the Holy Spirit, we can merit for ourselves and for others all the graces needed to attain eternal life. Try hard, pwede mong makamit ang buhay na walang hanggan. Again, nandiyan yung libro. Ilalabas ko sana dito, nakalimutan ko lang dalhin. Pero nasa catechism. Gusto nyo hiramin mamaya? Pwede. Holiness exchange. Ito yung isang nakakatawa. Kung di nagkakamali, ang term dito is super erogism. Basahin natin. 1475 ng kanilang catechism. In the communion of saints, a perennial link of charity exists between the faithful who have already reached their heavenly home, those who are expiating their sins in purgatory, and those who are still pilgrims on earth. Translation, merong link, may linya sa pagitan ng mga nasa langit na, nasa purgatorio, at sa atin na mga nasa lupa. May linya. Okay? Para saan yung linya na yun? Sayin natin. Between them, there is an abundant exchange of all good things. Merong exchange. In this wonderful exchange, the holiness of one profits others. Yung kabanalan ng isa, pwedeng maging pakinabang ng iba. Thus, recourse to the communion of saints lets the contrite sinner be more promptly and efficaciously purified of the punishment for sins. This treasury of good things includes as well as the prayers and good works of the Blessed Virgin Mary. Hindi kayo, siguro tataka kayo, bakit kaya, Birheng Maria, ipanalangin mo kami? Kasi kung merong isang tao na kumbinsido silang punong-puno ng extra good works and holiness, itong babaeng birhing si Maria. At hindi yun ang Maria ng Biblia, sapagkat ang Maria ng Biblia hindi na natiling birhin. Marino sa Bible, nagkaanak sila ni Joseph. Okay? They are truly immense, unfathomable, and even pristine in their value. Woo! Ano sabi ng Bible? And even our righteousness are but filthy rags. Pero ang sabi nila, ito daw good works ni Mary are pristine value before God. Mga kapatid, kaya ako nag-iinit dahil ang baba ng tingin nila sa Diyos at ang taas ng tingin nila sa tao. Hindi ito maliit. San galing? Definitely hindi sa salita ng Diyos. San galing? Tradisyon. In the treasury too are the prayers and good works of all the saints. Kaya pwede kang tumawag kahit sinong santo. Pag meron silang extra points, share lang. Pa-Gcash mo na lang. All those who have followed in the footsteps of Christ the Lord and by His grace have made their lives holy and carried out the mission of the unity of the mystical body. Point sharing. Holiness exchange.
At merong hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, sobrang-sobra ang points ni Mary na pwede ka pa rin tumawag sa kanya at baka makakuha ka. The doctrine of purgatory. Mga kapatid, basahin mo sa 66 book of the Bible, kahit pabaligtad mo pa basahin, walang purgatorio. (1031) ng Catechism. The Church gives the name purgatory to this final purification of the elect. Final purification of the elect? Di ba kakaaralan natin sa Romans chapter 8? And whom He did predestinate, them He also called. And whom He also called, them He also justified. Kulang pa pala ang ginawa ng Diyos. Which is entirely different from the punishment of the damned. The Church formulated her doctrine of faith on purgatory, especially at the Council of Florence and Trent. They formulated this doctrine. Wala ito sa Bible, purely from tradition. The tradition of the church by reference to certain texts of Scripture speaks of cleansing fire. Well, dahil nabasa nila sa Bible, merong cleansing fire. Okay, may purgatory. Pag ganun mga kapatid, kahit anong doktrina pwedeng lumabas. So muli, ganito katindi, ganito kagrabe. Once, yes, you say Scripture, but not Scripture alone. Mary as mediatrix and brings gift of eternal salvation. Sabi ng 969, parang edad ni Methuselah. This motherhood of Mary in the order of grace continues uninterruptedly, from the consent which she loyally gave at the Annunciation, and which she sustained without wavering beneath the cross, until the eternal fulfillment of all the elect. Taken up to heaven, she did not lay aside this saving office. May saving office si Mary? Tagapagligtas si Maria? But by her manifold intercession continues to bring us the gifts of eternal salvation. No wonder tawag sila ng tawag kay Maria dahil naniniwala sila she can give salvation. Uli, sabi natin kanina, if you forsake sola scriptura, goodbye sa solus Christus, goodbye sa sola fide, goodbye sa soli Deo gloria, goodbye sa sola gratia. Goodbye sa grace alone. Bakit? You can merit grace. Therefore, the Blessed Virgin is invoked in the church under the titles of advocate, helper, benefactress, and mediatrix. Now, may nabasa akong article, to be fair, di ko maalala kung si Pope Francis o si Pope Benedict na somewhat inano yung word na mediatrix, parang inalis. But still, nananatili sa kanilang catechism that she is a bringer of the gift of salvation. So muli, when we compromise sa sola scriptura, simula yun. Kung walang determining, walang supreme authority, mga kapatid, wag ho tayong may mga churches, even Baptist churches na ang authority ng pastor ay almost pumapareho sa Pope. Pag sinabi ng pastor, bawal mabali. Pag kinestyon, nagtanong ka lang. Meron akong kilala, naging teacher ko. Nagtanong siya, sumulat in a very respectful way, sumulat siya doon sa pastor nila, tatungkol sa isang doktrina. Pagdating ng Sunday, wala na siya. Pinaalis siya sa church. Bawal questionin. Yung ibang mga pastor, bawal questionin. Ay, nako. So mag-ingat tayo kapag merong authority na mas humihigit sa Bible.
Mag-ingat ho tayo, mga kapatid. Kahit ho dito, bantayan niyo ho. Kapag napapansin si Brother Paul, teka muna. No. Si Brother Paul ay nasa ilalim ng Bible. Lahat tayo ay nasa ilalim ng salita ng Diyos. Now, that's why napakahalaga ng sola scriptura. So binasa natin kanina, unawain natin, balikan natin, marami ng bagong dating at inassume ko ho. Sensya na ho, inassume ko na nabigyan kayo lahat ho kayo may kopya. Basahin natin ulit, yung nasa unahan dyan. At sa mga susunod na Sunday school natin, pakidala nyo ho, dahil 5 yan. 5. Ang Biblia lang ang pangunahin at pinakamataas, ultimate na otoridad natin, hindi ang Pope, hindi ang Church, hindi ang mga tradisyon ng Church o ng mga councils, at nilagay ko dito sa ating slide, hindi ang pastor, lalo pa ang mga personal na pahiwatig o pabago-bagong damdamin natin, kundi ang Biblia lang. Ang ibang mga sources of authority ay meron namang important role to play. Ang iba nga ay Diyos mismo ang nagtalaga tulad ng otoridad ng mga church elders, otoridad ng gobyerno, otoridad ng mga magulang at mga anak, sa mga anak. Pero ang Biblia lang ang pangunahin at pinakamataas or ultimate. Kaya naman kung alinman sa iba pang pa-autoridad na nabanggit ay lumihis sa tinuro ng Biblia, dapat silang husgahan at sa pamamagitan ng Biblia at tanggihan. So tingnan natin, letter A, Scripture as primary and supreme authority. Medyo nahagingan na natin to kanina. Ang Biblia lang ang pangunahin at pinakamataas na otoridad natin. Note, pangunahin. Ibig sabihin ng pangunahin, merong hindi sinabing tanging. Ano pagkakaiba ng pangunahin sa tanging? Pag sinabing tanging, kaya mga babae, pag sinabi sa iyo ng lalaki, ikaw ang pangunahin kong mahal. May problema. Bakit? May dalawahin, may tatlo. Okay? Ikaw ang tangi kong mahal. Yun. Okay? So again, pangunahin, recognize that there are other legitimate authorities. Kagaya nga sinabi, mayroong authority ng mga elders sa church, authority ng mga government leaders, sabi ng Bible, and then authority ng mga magulang. Nire-recognize ang mga bagay na yan. So, ang ibang mga sources of authority, ang Diyos mismo ang nagtalaga. Point. When these lesser authorities contradict the Scripture, believers are bound to obey the Scriptures. When these lesser authorities contradict the Scripture, believers are bound to obey the Scriptures. Magbigay tayo ng halimbawa sa Acts chapter 5, nung pinagbabawalan ng mga religious authorities ang mga apostol. Ang sabi nila, and when they had brought them, they set them before the council, and the high priest asked them, saying, did we not straitly command you that ye should not teach in this name, that is in the name of Jesus? And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us. Anong sagot ng mga apostol? Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than man. So pag dumating ang time na sinabi ng ating gobyerno, halimbawa lang, dumating ang time, wag naman sana mangyari, dumating ang time ng gobyerno natin nagsabi, okay, bawal na ang pagtitipon ng Sunday. Okay, bawal na ang Bible. Okay, bawal nang paluin ang mga bata. Bawal nang mangaral o bawal nang sabihin na meron lang dalawang kasarian, lalaki at babae. Bawal na yan. Dapat igalang nyo yung ibang mga hindi lalaki at hindi babae. Ano sila? We ought to obey God rather than man. Bakit? Ano ba ang sabi ng Panginoon sa kanila? And ye shall be witnesses unto me. Yun ang utos ni Kristo. At ito ay mas mataas kaysa sa utos ng council. Okay? Kaya naman, kung alinman sa mga ibang pang mga otoridad na nabanggit ay lumihis sa tinuturo ng Biblia, dapat silang husgahan at sa pamamagitan ng Biblia at tanggihan. Bigyan tayo ng example. For example, ditong nangyari kay Paul and kay Peter. Si Peter,
hindi nagturo ng mali si Peter. Pero may ginawang mali si Peter. Okay? Paliwanag natin ng context. Ang gospel ay nagsasabi, there's no more Jews nor Gentiles. Okay? Ephesians chapter 1 and chapter 2. Yung middle wall of partition, tinanggal na. So meron ng one new body, one new man in Christ. Christianity, that is the church. Wala ng Hudyo, wala ng Hintil. Meron ng mga mananampalataya ni Kristo. So hindi na kailangan at hindi na dapat sundin ng mga Hudyo yung kanilang kinaugalian na hindi sila pipisan sa mga Hintil. Bakit? Sila iisa na. Ano nangyari? Nandun si Pablo, nandun si Barnabas, hindi si Barabas, si Barnabas, at nandun din si Pedro, pero doon may mga dumating galing sa Jerusalem na ano si Pedro. Ano nangyari? Humiwalay siya sa mga Hintil. Ayaw niyang ma-offend yung mga baka VIP na mga dumating. Ano sabi? But when Peter was come to Antioch, I withstood him to the face because he was to be blamed. Bakit? Yes, ipinapangaral ni Pedro ang gospel, pero yung action niya ay nagde-deny sa gospel. Yun yung problema. So I withstood him to the face. Nirebuke ni Paul si Peter. Verse 14, but when I saw that they walk not uprightly according to the truth of the gospel. So kapag merong nagtuturo, gumagawa ng taliwas sa salita ng Panginoon, sa taliwas sa Ebanghelyo, we ought to obey God rather than man. Hindi ibig sabihin niya na mas mataas si Pablo. Okay? Hindi ibig sabihin na mas mataas si Pablo kaysa kay Pedro. Pero dito, nagkamali si Pedro. At ang basihan ni Pablo ay hindi ko kasi nagustuhan yung ginawa niya. Hindi ko kasi type yung na ginawa niya. Hindi kasi okay sa akin yung ginawa niya. Kay Pablo, hindi kasi okay sa gospel yung ginawa niya. So ang basihan ay ang katotohanan pa rin ng salita ng Panginoon. Negatively, hindi ang Pope, hindi ang church, hindi ang tradisyon ng church o mga councils, hindi ang pastor, lalo na ang mga personal na pahiwatig o pabago-bagong damdamin natin. So hindi ang Pope or mga council, hindi ang tradisyon ng church, hindi ang pastor, at dito ko lang gusto bigyan ng pansin, hindi ang mga personal na pahiwatig. Pero Paul, nireveal sa akin ni Lord, pinakita sa akin ni Lord, binulong sa akin ni Lord. Okay? Ano naman ang sinasabi ng Bible? Naikwento ko na sa inyo minsan yung nagiging karanasan ko, may sinusubukan ako sharean ng salita ng Diyos, pero mas interesado siyang marinig ko yung kwento niya kaysa mapakinggan niya ang salita ng Panginoon. So, dahil salita ang kwento niya ay ganito, namatay na daw siya, huminto daw ang puso niya. At haba daw nung time na nakahinto ang puso niya, nakita niya yung liwanag. Sa madaling salita, yun ang pininiwala niya, wala siyang sa Bible. Mga kapatid, be careful. Anuman ang pahiwatig, anuman yung nakita, may nagsabi sa Brother Paul, napanaginipan ko yung nanay ko, nandyan na yung nanay ko, ganyan. Okay? Pero ano ang sabi ng Bible? Napakahalaga ho nito, lalo na kapag nakikipag-usap tayo sa mga tao. Lalo na sa Pilipinas na napakadaming pamahiin. Okay? Hey, may pusa! May pusang itong tumuwid! Uwi tayo! Sabi ng Bible. Ay, malas yan. Ay, totoo, swerte. Maglagay ka ng pusa na gumaganon, tumatawag ng swerte yan. Maglagay ka ng Buddha, maglagay ka ng tumatawag ng swerte, maglagay ka ng yin-yang, tumatawag ng positive balance energy yan. Teka muna, ano ba ang sabi ng Bible? So, huwag kang magwalis ng gabi, lalabas yung swerte. Hindi, lalabas yung mga ipis. Yun. Sige. Anong sabi ng Bible? So, hindi yung mga personal pahiwatig. Ito pa isa, hindi yung mga pabago-bagong damdamin. Pero Paul, feel ko kasi sa church, feel ko yung tugtugin na yung bang talagang maindak.
Yun ang feel ko eh. Paano ko isang araw, mga kapatid, si Brother Paul biglang maging hippie? Gusto kong dalhin yung musika ng church sa ganung direksyon. Yung mga pabago-bagong damdamin natin, ang basihan, hindi pa rin ang salita ng Diyos. O kaya isang araw, mga magulang, yung inyong anak ay magsabi sa inyo, Papa, Mama, anong gagawin ko sa dikta ng aking puso? Para bang hangin na kahihirap pigilin. Anak, ano bang sabi ng Bible? Ako natin? So, muli, sana makita nyo, hindi lang sa doktrina. Yes, pangunahin. Pero sa maraming aspeto ng ating buhay, ang skola eskriptura ay napakahalaga. Tapusin natin dito. Sabi ng London Baptist Confession of Faith 1689, the Holy Scripture is the only sufficient, certain, and infallible rule for all saving knowledge, faith, and obedience. So yes, we hold to sola scriptura, and it is very, very important. Meron ho bang may tanong? Meron ba may tanong? Meron masama ang loob? Okay naman? Well, text ko si Brother Boy, the pastor's always right. Tama ba yun? No. The pastor's not always right, and he's not also always left. Pwede at nagkakamali din ang mga pastor. So kung meron kung isang araw kayo mapunta sa church na yun ang estilo ng pastor, lagi siyang tama, start looking for other churches na mas may maayos at na may tapat na nagpapastor. Bakit may Baptist pastor nagpapahubad ng sapatos bago pumasok sa church? Biblical ba yun? Pag sinabi natin biblical, ang tanging basihan nila ay nung si Moses ay lalapit sa burning bush. At ang sabi ng Panginoon ay hubarin mo yung pangyapak sapagkat ang lupa na yung tinatayuan ay banal na lupa. Now, kung meron silang burning bush sa loob ng church, puno na nagliliyab na hindi natutupok, hubarin ko yung sapatos ko bago pumasok sa church nila. Again, hindi nito inulit ni Abraham. Moses ba nasabi ko kanina? Moses yata, no? Oh, sorry. Ni Abraham, hindi ito inulit ni Abraham? Ay, si Moses nga. Okay. Hindi ito, sa madalis na wala nang gumawa dito sa Bible. At hindi ito pinagawa sa mga Kristiyano. Okay, now, merong mga kultura sa ibang bansa. For example, sa bahay ng mga Hapon. Tama? O mga Koreano, bago ako pumasok ng bahay, okay? If it is a cultural thing, halimbawa, napunta ka sa ibang bansa, if it is a cultural thing, well, when in Rome, do what Romans do. At hindi labag sa salita ng Panginoon. Now, if they will say that it is a biblical thing, doon nagkakaroon tayo ng problema. Nakuha niyo ho ba? Okay, doon tayo magkakaroon ng problema. So, sa madaling salita, biblical ba yun? In a sense, biblical, in a very strict sense na pinagawa ito ng Panginoon kay Moses, pero hindi siya biblical in a sense na dapat itong gawin sa church o inuutos ng Panginoon sa church. Sana naunawaan na natin yun. Number next, what can you say about pastors na hindi fully submissive sa will of God from the Bible? Yung mga gumagamit ng scripture but in deceitful way. Again, meron talaga kung yun ay napatunayan na ito'y sadya nilang ginagawa para mga lakal ng pera, go away from those pastors. Layo. Kung hindi man ito senyales na sila ay nagkakasala sa Diyos, mahigit sa malamang ito'y senyales na sila ay hindi tunay na mananampalataya. Meron talagang mga sabi ng salita ng Panginoon, wolves under sheep's skin.
Nagpapanggap sila. Whosoever believes shall not perish, John 3:16. Roman Catholic believe Jesus gospel, kaya saved din sila. Like all Baptist Protestant. No. Nakita nga natin kanina, ito ho ang problema sa Roman Catholic Church. Sasabihin nila, Bible, grace, faith, Jesus, glory to God. Pero walang alone. At pag hindi Christ alone, then you have a perverted gospel. Galatians chapter 1. It's not a saving gospel. So, meron ba may tanong? Ayun, si Nailani. Hello. Ay, Brother Paul, ano po yung scriptural ba yun? Yung pag nag-witness ka, di ba nakalagay, shake off the dust in your feet. Apo. Libawa, nag-witness ka. Di ba nakalagay yun doon sa Acts yata? Hindi Sa ko na- Gospels po. Apo. Gospel. Ano po ang tanong? Is that, scriptural or not? Or cultural? Kasi baka culture yun eh. Shake off the dust in your feet. Kaya naalala ko po yun, pag nag-witness kami, nagsishake din kami ng aming paa. Para Ngayon, daw, kung babalikan ho natin yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, bakit? Salamat po din sa tanong, ano ho, yung pag-shake ng dust of your feet. Kung hindi ako nagkakamaling tanda doon sa scripture ho na yun, hindi ko maalala kung saan eksakto, pero sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, nung sila ay sinugo niya upang mangaral, at sino mang hindi tumanggap sa inyo, ay pagpagin mo ang alikabok sa iyong mga paa. Minsan ko na ho nagawa yun. Nung palapit pa lang kami para magbahagi ng salita ng Diyos, pinagtabuyan kaming parang aso. Tapos saka ako umalis. Now, huwag natin hong isipin na parang yun ay ritual na malasing sana kayo. Walang ganun. Ano ho? I believe it's a symbol, lalo na sa panahon noon, na ang kalsada talaga ay hindi sementado, talagang madumi ang paa ng tao, at yun ay nasumisimbolo na sila ay, they decided na ayaw nila ng salita ng Diyos, ayaw nila ng biyaya ng Panginoon. So, mananatili sa kanila ang kanilang kasalanan, mananatili sila sa poot at galit ng Panginoon, liban na sila ay magsisi at manampalataya. Pero wag nating isipin na ito ay parang ritual na magbibigay sa kanila ng malas at baka bukas sunog na yung bahay nila. Hindi ho ganun. Ano ho? So again, kailangan ko pang balikan siguro yung tanong kung cultural or ito ba ay bagay na quote unquote dapat talaga nating gawin. Maaaring hindi lang natala, pero sa dami ng pinangaralan ni Apostol Pablo at maraming tumanggi kay Apostol Pablo, wala akong naalalang ginawa yun ni Apostol Pablo. But I think naman na kung mayroong mga tumanggi sa mga apostol, ay ginawa nila yon. Pero wala tayong partikular na iba pang mga utos sa salita ng Diyos with regards to that. I think sa ngayon, it's more on our attitude doon sa tumatanggi sa salita ho ng Panginoon. So minsan babalikan natin ho yun sa ating mga pag-aaral. Kailangan ko pang bigyan ng lalo pang pansin. Ay, last na lang po. Yun pong part ng pagiging mediatrix ni Mary, lalo po dun sa pag-answer niya ng prayers, kumbaga kaya sa kanya nananalangin yung mga Romano Katoliko. Isa sa mga tinatayuan nila doon, tinutungtungan nila ay nung first miracle ni Jesus Christ dun sa Cana, na nung nag-request si Mary ay pinagbigyan ni Jesus Christ. So, kumbaga,
for them ay nakatungtong din naman sa Biblia itong kanilang kanilang paniniwala. Ano pong masasabi ninyo tungkol doon? That's extracting too much from, saying too much from a certain event sa Bible. Kung naalala niyo wedding at Cana, ang sabi ni Maria, wala silang alak. Tanong, anong tugon ni Jesus? Ha? Sabi niya, babae, anong pakialam ko sa'yo? Hindi ko pa panahon. Okay? Hindi yun pambabastos ni Jesus kay Maria. At actually hindi makikita yung maaari pinapahiwatig nila na grabing para bang hindi matanggihan ng anak ang kanyang mahal na ina. No. Ang makikita pa natin doon actually yung pagiging mataas ni Jesus at yung mission niya bilang Mesiyas. Nevertheless, hindi yun. Ang sabi ni Jesus kay Maria, anong pakialam po sa'yo? Hindi ko pa panahon. Hindi actually, dahil sinabi ni Maria, kaya yung ginawa ni Jesus. So, hindi ko nakikita, and that's extracting too much. Muli, nakita lang nila yung word na cleansed by fire, meron ng purgatory, nakita lang nila yung exchange between Jesus and Mary, then pwede nang manalangin kay Maria. Again, it will open the door for many strange teachings, which is yun nga ang nangyayari. With that, tayo ho ay dumako na sa ating prayer at tayo mag-break time. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa biyaya mo, salamat sa patuloy mong pagkilos, sa patuloy mong pag-iingat sa amin, at Ama, ikaw po ang patuloy na gumabay, and help us, Lord, as a church to remain faithful sa iyong salita. At nawa, ang mga susunod na henerasyon din sa iglesyang ito ay manatili na tinutungtungan na only the Scripture alone ang aming primary authority and supreme authority sa aming pananampalataya, buhay, at sa aming gawain. At lahat ng ito, Panginoon, ay patuloy na magbigay luwalhati sa iyo. Pagpalain mo maging ang fellowship namin. In Jesus' name we pray. Amen. Karoon po tayo ng 15-minute break, 10:15 ho, magsisimula ang ating gawain. God bless po. Kung wala pa ho kayo yung kopya ng ating brochure, please get one. At pwede nyo basahin sa